Ramdam na rin sa presyo ng bigas ang epekto ng mataas na presyo naman ng mga produktong petrolyo. Sa gitna niyan, nagbabala ang Agriculture Department laban sa mga mananamantala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinuyod ni Gloria ang retail market sa Maynila para mahanap ang pinakamurang bigas. Kailangan magtipid kasi lahat nagmamahalan eh. Lahat po mahal. Kaya pati bigas, titipid din. Sa ilang pwesto kasi roon, 2 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas mula nang tumaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Tumataas po yung freight, yung tracking. Dati, yung isang maliit na, yung 25 kilograms na bigas, ang tracking ng 20 pesos. Ngayon, 40 pesos na. So, dumoble na siya. Hindi naman kami pwede magpalugi dahil maliliit din naman kami negosyante. Oo. So, kailangan kumita rin kami. So, pagtaas ng gasolina, tataas din ang bigas namin. Sa pwesto ni Ruby, 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang iba, lagpas pa ng 60 pesos kada kilo. Ang kawawa rito, tao, lalo na yung walang pambili. Kasi yung dating bumibili ng 2 kilo, ngayon kalahating kilo na lang. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture noong Lunes o isang araw bago ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Pero ngayon, nasa 35 pesos kada kilo na ang pinakamababang presyo. Sa trabaho market sa Maynila pa rin, hanggat maaari hindi raw tinataas ni Francisco ang presyo, maliban kung tumaas ang pinagkukunan nila ng supply. Yung tumaas po ang kuha namin, itinaas na rin namin. Pero pagka po yung pong dati pa namin kuha, pinaubos muna namin sa tamang presyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 2 piso rin kada kilo ang taas presyo. Gawa ng tumaas na agad ang gasolina eh. 2 piso, ganyan. 55, 50, 56, 55, 54 dati. Ayon sa Department of Agriculture, talagang magmamahal ang bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero nagbabala sila sa mga mananamantala. Meron naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa 2 aspeto na yun, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag silang mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.